umabsent ako ng trabaho kasi nagkaroon ako ng sakit. Nagka-asthma ako. So magsi 7 days na hindi ako nakakapasok ng trabaho. So para makabalik ako ng trabaho, kailangan ko mag-submit ng medical certificate. Kung hindi, i-mark nila ako as AWOL, leave without absent. Yun yung ibig sabihin ng AWOL. So yun na nga, pumunta ako ng nagpa-check up ako sa doktor. Tapos chinek up pa na ako kanina lang. Tapos sabi nung doktor, wala naman daw akong sakit. Pwede na daw ako magtrabaho bukas. Kahit daw ngayon pwede na daw kasi wala naman akong sakit. Sa isip ko, saka yung pakiramdam ko, hindi pa naman talaga ako magaling. Pag uwi ko, doon ko na-realize na yung doktor doon ay hindi ko kakampi. Yung doktor na yun ay kakampi ng kumpanya. Kasi wala siyang empathy. Okay na daw ako, kaya nga ako pumunta doon kasi may sakit ako para kumuha ng medical certificate. Pero sabi niya, okay na daw ako, wala naman akong sakit. Kasi may asthma ako ngayon medyo hinihika ako. Tapos sabi niya, ginamitan niya ako nung device, yung pang pandinig ng hininga. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Niya yung chest ko. Tapos sabi niya okay naman daw, wala naman daw akong asthma. And hindi naman ako nagsalita sa kanya, wala naman akong sinabi. Pero dahil ilit ako, dahil bukas na yung mata ko sa ganun na bagay na it's all about system, umalis na lang ako at nagsabi ako ng thank you dun sa doktor. Pero sa isip ko, okay na, okay, kailangan ko talaga maka-escape sa ganitong system. Kasi kahit may sakit ka, gusto nila na patrabahuhin ka. Wala sa side mo yung doktor, nasa side yun ng company, kasi doktor yun ng company, kaya nga nagbibigay sila ng referral. Sabi niya sa akin, too much na daw yung 7 days na ko absent. Okay, ano magagawa natin? Hindi pa naman ako magaling, nagka-asthma ako. So yun yung light bulb moment na na-realize ko na kailangan ko talagang lupitan sa buhay para maaga akong makaalis sa workforce sa ganitong rat race. Kasi kahit pa naman magaling, gusto ko na nilang patrabahuin. Buti na lang may sa idahasil tayo na na pwedeng pagkunan ng pera kahit pa paano. So yun yung nakakasurvive pa naman ako kahit pa paano. Yung mga side hustle natin, yun yung natin muna, pinagkukunan ng pang-araw-araw. So ang goal natin ngayon is magkaroon pa ulit ng mga side hustle or side income para hindi tayo
depende dyan sa corporate job na yan kasi wala naman silang empathy para sa atin. At kung may natutunan ka sa video na to, comment ka sa baba kung may ganun ka din na experience or kahit anong experience na medyo kakaiba. Comment mo din sa baba kung ano yung mga na-experience mo sa trabaho or kahit sa anong bagay. At kung may natutunan ka, like mo na rin yung video para kumalat tong video na to. Maraming salamat. Paalam.